At ngayon po mga kapatid ay tayo po'y dadako na sa ating pong exhortation at isang muling spiritual discipline ang ating pong matutunghayan para po sa gabing ito. At samahan po ninyo ako dun sa ating memory verse kanina, Hebrews 10:23 to 25. So, aklat po ng Hebreo, Kabanata 10, talata 23 hanggang 25. So, let us study about the spiritual discipline of fellowship o tinatawag nating pakikipagkapatiran. So, tingnan po natin sa ating mga Biblia. So, ang sabi po dyan is, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa gabing ito. At minsan pa kami po ay inyo pong hahayagan ng inyong pong salita. At salamat o Diyos sa inyo pong pagpapala na minsan pa ay kami ay turuan, i-rebuke sa amin pong mga kamalian, at ituwid sa amin pong mga kalikuan upang mabuhay kami ng matuwid at naaya o kaaya-aya sa inyo pong harapan, Panginoon. Fit to work, Panginoon, in the ministry. At patuloy po, ikaw pong manguna sa inyo pong tagapagsalita at gamitin niyo po lamang na instrumento ang inyo pong gagamiting tagapagsalita. At patuloy po, ikaw po ang mabigyan namin ng kaluguran sa aming pakikinig at sa paglalapat po namin sa aming mga buhay ng katotohanan ng inyo pong ihahatid sa amin. Ang Santong Espiritu din, O Diyos, ang patuloy na magkaloob sa amin ng kaliwanagan sa inyo pong salita. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. So, let us talk about spiritual discipline of fellowship. So, last Wednesday ay napakinggan po natin ang worship o yung isa sa tinatawag nating spiritual discipline, which is worship o pagsamba, na it requires our inner being. So hindi po ito isang seremonya o isang ritual na ginagawa po natin every Sunday or every Wednesday. So it's not only about our physical presence to sit down and to listen to the Word of God and to sabi nga to be present. Ano po? O maging present tayo sa ating pagdalo sa ating pong gawain ng Panginoon. But ang concern po sa atin is nandun yung transformation. Meron pong pagbabagong nangyari sa atin. First of all, kung paano natin tingnan ang Diyos na atin pong sinasamba at kung ano po ang tunay na kahulugan ng pagsamba. So it's not about external but more of internal. It's the Spirit. Sabi ko nga po ng John chapter 4. So let us worship Him in spirit and in truth. So hindi po sa katotohanan ng tao, kundi katotohanan ng Diyos. At ngayon naman, ang ating pong makikita is fellowship o pakikipagkapatiran. Consistent po ito dun sa atin din pong nangyari po ng Sunday, sa atin pong covenant or renewal ng atin pong membership. So kasama po sa atin pong covenant as a member ng ating local church is yung ating fellowship o yung pakikipagkapatiran. So ano ba ang fellowship o pakikipagkapatiran ayon po sa Biblia? Sapagkat kapag sinabi po nating pakikipagkapatiran, so ginagamit din po ito ng mga tao in reference po sa mga fraternity. So ginagamit yan sa mga sorority. Ano po? Ginagamit po yan sa mga groups. Let's say NGOs. Yan. So meron din pong mga religious groups na ginagamit din ang salitang fellowship. So iba't ibang groups ano po na kasama sa kanila pong relihiyon. Pero sa Biblia, titingnan po natin ang idea ng salitang fellowship at ano ba ang kahalagahan ng fellowship sa atin bilang mga Kristiyano. So ang ating objective is to manifest a disciplined Christian life through our horizontal spiritual relationship to other Christians. So, pakatanda natin, ang relasyon po natin sa Kristyanismo, hindi lamang relasyon po natin kay Kristo, bagamat ito po yung pangunahin na dapat po nating bigyan ng oras at bigyan po natin ng atensyon, yung atin pong tinatawag na vertical relationship sa Diyos. So, through our prayer, Bible meditation,
worship. Okay? So yan po ay naka-address sa Panginoon. And ngayon, ang makikita naman natin is horizontal o pahalang. At ito naman ay in reference naman sa ating mga kapatid o kapwa natin mananampalataya. So our horizontal spiritual relationship. So we know as Christians that fellowship is one of the spiritual blessings that we have in Christ. So alam nyo ba na pakikipagkapatiran ay isang pagpapala? So ito isa sa mga tinatawag nating spiritual blessing na meron po tayo bilang mananampalataya. Kaya hindi ho tama ang paniniwala ng iba na okay lang na ikaw ay maging isang mananampalataya na wala kang sinasamahan na local church o wala kang inaanibang local church. Sapagkat sa Biblia makikita ho natin na hindi lang isa ang iniligtas ng Panginoon, kundi meron pong talagang assembly o kalipunan ng mga ligtas na dapat ay magkakasama. Kaya nga yung ating isang awit sa ating welcome song ay napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Tayo ba'y masaya na makita natin ang isa't isa? Amen. Yan. Kaya nga, talagang we mean, yung sinasabi nung lyrics ng awit na yon, na tunay na kay ligaya at kahanga-hanga pagmasdan ang magkakapatid na hindi nagtatampuhan, di ba? Kundi nagmamahalan at kahit walang pera ay masaya. Yan. Kaya yan po yung ating motto. Ito yung ating stand sa ating pakiging member ng church. So hindi po ibig sabihin na ang maging member ng Herald ay ay maghihirap ka lalo. Halimbawa, nakakilala ka sa Panginoon, may kaya ka. Nung naging member ka ng Herald, naging Kristiyano ka, ay maghihirap ka. Maraming mangyayari hindi maganda sa iyo. Pero ang tunay na kaligayahan at pagpapala ay kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. At the same time, makasama sa kawan na ang Panginoon ang tumawag. Amen? Kaya sabi dito, this is one of the spiritual blessings that we have, and there is no such a solo Christian. So kung tayo ay isang klase ng taong mahilig mag-solo sa buhay, pero sa pagiging Kristiyano, hindi ho tama na dalhin natin yan. Sapagkat ang design ng Panginoon sa atin bilang mga Kristiyano is magkaisa at magsama-sama. Okay? United in Christ. So, sabi po ng John 17:23, sa panalangin po ng ating Panginoon, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you loved me. So, makilala, sabi dito, bilang iisa, ang Ama at ang Anak. Kaya, meron pong isang kawan. So, that is the church. Meron pong isang body of believers, which is spiritual. So, this is not material. Upang makilala ang Ama at ang Anak bilang iisa. Kaya hindi ho pwedeng ang Diyos, ang object ng ating worship na nagkakaisa sa kanilang pagiging Diyos, yung each person of the Trinity, pero ang kanyang katawan ay hindi nagkakaisa. Nagarambulan, nagkakagatan, nagsisiraan. Diba? Kaya reflection po ang church, ang local church, ng tinatawag nating unity o pagkakaisa ng Diyos. Okay? Kaya sabi dyan, I in them and you in me, that they may become perfectly one. So saints have been called to be united in Christ. So tayo po'y tinawag para sa pagkakaisa, hindi para magkasiraan. Sapagkat yan ang gusto ng kaaway. Walang sino mang Kristiyano ang nagnanais masira ang samahan na ang Panginoong Hesus ang nag-isa. Kundi, sabi nga, yan po ay
sa kaaway. So ang sabi po ng Philippians chapter 2 verses 1 and 2, so if there's any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind. So this is Apostle Paul speaking. So ang hangad ni Pablo sa iglesia ng Filipos, yamang sila ho ay kay Kristo. So sabi diyan, complete my joy by being of the same mind. Magkaisa kayo sa inyong pag-iisip, having the same love. Taglay ang iisang pag-ibig, being in full accord and of one mind. So yan yung talagang puso ng ating Panginoong Jesus. If you're in Christ, you desire na talagang ang umiral po sa kawan ng ating church o sa ating kawan ay ang pag-ibig ng ating Diyos. Yamang naintindihan po natin kung ano po ito. And aside of it, as a spiritual blessing, fellowship is also taught in the Scripture as one of the spiritual disciplines that each one of us must be in faithfully. So, hindi lang siya blessing sa atin. Siya din po ay isang discipline na dapat nating nagagampanan bilang member ng church. So, sa katunayan po, sa Biblia po, in the New Testament, 100 beses pong ginamit ang salitang one another. Kaya hindi po pwedeng solo. Kasi multiple times in the New Testament, ginamit po ang salitang one another and most of them are imperatives, command, utos, na naka-address sa mga Kristiyano. Hindi po sa isang Kristiyano. Wala hong prinsipyo tayo makikita sa Bible na kaya mo yan, tumindig mag-isa. Wala hong local church na isa lang. Kundi yan po ay grupo or assembly. Okay? And that implies the importance of fellowship among us or among Christians. Kaya meron po tayong dalawang importanteng katotohanan po. So doon po sa ating binasa in Hebrews chapter 10. So dalawang puntos ang makikita po natin. So first we have the essentials for Christian fellowship. So ano dapat yung ating pakaisipin o dapat nating stand when it comes to fellowship. So hindi ibig sabihin na basta lang tayo magsasama-sama dahil magkakasundo tayo sa isang partikular na bagay lamang. Kundi meron tayong pinagkakaisahan na kung saan dito ho tayo nakatindig. Okay? So ito yung first point ho natin, the essentials for Christian fellowship. So let me read verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So the writer of Hebrews talked about the confession of our hope. So what is the confession of our hope? Na sabi niya, hold fast. So this confession of hope is no other than the confession of our salvation in Christ. So kasi ang comparison diyan is yung background po ng mga Hudyo na nakakilala kay Kristo na siyang recipient po ng aklat ng Hebreyo. Na noon, sila ho ay talagang nakalin talaga sa tinatawag nating Mosaic Law. Sa lahat ng mga rituals and ceremonies na nakapaloob sa Mosaic Law. So yun po yung kanilang background. Pero ngayon na sila ay Kristiyano, so ang sabi dito, holding fast the confession of our hope. So the hope that we have and the hope that they have is ang Panginoon. Kaya sabi dito, that is our salvation confession. And take note, confession of our, not my. So hindi ho solo yung writer ng Hebrews para i-imply na okay lang na maging solo Christian. But ang sabi dito, the confession of our hope. Ito'y pag-asa natin. At ang pag-asang ito, so this confession is that Jesus is our personal Lord and Savior. So, tayo ho ay nagkakaisa.
Kaya nga tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Sapagkat iisa ang ating patutuo, iisa ang ating confession that Christ is our personal Lord and Savior. Amen? So ito po mga kapatid ang sinabi. So the common thing that we have here in this gathering is our testimony of salvation. Iisa ang patutuo ng ating kaligtasan. Imposibleng isang local church magkakaiba ang testimonya ng kaligtasan. Hindi ako sa biyaya, ako sa gawa. Ba't kayo magkasama? Sa relihiyon, may ganyan. Di ba? Sa relihiyon, may ganyan. Magkakaiba ng paniniwala. Pero bakit nagkakaisa? Pero hindi ito ang pagkakaisa na makikita ho natin kay Kristo. Definitely, kung tayo ho ay may isang kaligtasan, nagkakaisa ho tayo at nagmamahalan sa Panginoon. Ano po? So, that is holding fast the confession. The word holding fast is from the Greek word kateko, which means to take hold of or to possess, which is the human side. So, this is the human side of our security. Okay? Sapagkat meron po mga Kristiyanong nagpapatotoo na sila iligtas sa biyaya at pananampalataya at sila kay Kristo din pero later on, napariwara sila. For instance, meron pong isang Kristiyano na nabautismuhan pero naging negosyante ng mga alak. Na nagbebenta ng alak. Meron pong isang baptized na Christian na later on ay naging sabihin nating compromising ang kanyang occupation, ang kanyang buhay. Ang masaklap pa, may isang baptized believer, later on, siya ay nakilala bilang isang magnanakaw o isang mangangalunya. Okay? Kaya, with our lips, sa madaling sabihin, I am a Christian, I am saved, pero hindi ho lips ang pinag-uusapan. Sapagkat ang sabi dito, hold fast. Possession. Okay? At bilang ito'y pag-aari natin talagang hinahawakan natin, patuloy nating hinahawakan sa ating mga buhay ang katotohanan ng ating kaligtasan. And thus, we fellowship, in accordance sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Okay? So first, holding fast our confession, that means to take hold of. So what is the confession of our hope again? Our salvation. In other words, that is leaning, sa kaligtasan, probisyon ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At dapat maliwanag yan sa atin para maintindihan po natin yung fellowship. Hindi ho po pwedeng, hindi pa ako sure sa aking kaligtasan. So, hindi pa tayo part ng church. So, hindi pa tayo kasama dun sa body. Pero, kapag sinabi ho nating saved, at nandun na yung assurance ng ating kaligtasan, naintindihan natin yung biyaya ng Panginoon para sa ating kaligtasan, so, you belong. Kasama tayo sa katawang ito. At ang disenyo ng Panginoon sa katawang ito ay mag-isa o pagkaisahin. At hindi ho mag-isa lang. Okay? So yun po. Kasi marami hong Kristiyano pero later on, hindi ho nanindigan sa pagiging Kristiyano. Kaya ang keyword ho natin dito, manindigan. Manindigan tayo sa ating kaligtasan. Manindigan natin ang katayuan natin bilang isang Kristiyano. Hindi lang po natin sinasambit na tayo ho ay Kristiyano. Pag tayo ho ay nasa labas, pag tayo ay nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, di ba? Paano makikilala si Kristo sa ating buhay? Kung sinasabi lamang natin, pero hindi natin pinaninindigan. Next, appreciate God's faithfulness. So, ang sabi dyan, sa verse 23 pa rin, let us hold fast the confession of our hope without wavering. So, the word without wavering also means firmly.
firm. For he who promised is faithful. So, we have to understand and appreciate the faithfulness of God. Kasi, mahirap pong makipag-fellowship sa kapatiran kung hindi ho tama ang ating pagtingin sa Diyos, sa kanyang pagiging tapat. Kung tingin natin, hindi naman sinasagot ng Panginoon ang aking kahilingan. So, magkakaroon na rin ng problema ang ating puso para makipag-fellowship sa church. Okay? Kaya sabi dito, let us appreciate the faithfulness of God that, sabi dito, God is doing His part faithfully. Okay? Hindi ho kailanman nabigo o napako ang Diyos sa kanyang sarili. Okay? It should be the bedrock of our hope to fellowship with other believers. So we stand on the same bedrock, and that is the faithfulness of God. Kaya tayo nagkakaisa at masaya. Dahil ang Diyos natin ay tapat na Diyos. Since God is doing His part faithfully, then we shall do our part in the same way. Matapat din nating gawin ang ating bahagi, at ito ay ang ating pakikipagkapatiran. Kaya masaya ho ang fellowship. Masaya ho ang fellowship. Huwag sana ang halimbawa, nagpe-fellowship lang tayo para magpasahan tayo ng mga negatibong pangyayari. So for discouragement and despair. So hindi po yan fellowship. Okay? So nagsishare ho tayo ng ating mga kabigatan sa buhay, but later on, sabi nga, afterwards, encouragement. So, nandun pa rin sa dulo yung pagpapatibay at pagpapaalala natin sa isa't isa. So, hindi lang tayo batuhan ng mga masasamang damdamin, let's say, nagkagalit, so, away, tampuhan, hindi na natapos, or natapos na lang doon. So, kailangan sa fellowship, talagang ang manaig po, ang mag-stand out, is yung encouragement and yung pag-ibig. So, without these two actions, our Christian fellowship is but a shallow, empty display of presence with fellow Christians. Para tayong uma-attend sa isang meeting na hindi naman tayo interesado, ka lang sa attendance. So, for attendance sake lang. Para sa grades, for example, sa school, para may, may record ka na umattend ka. Pero wala naman talaga yung interest mo doon sa event na yon, o wala talaga yung puso mo doon sa event na yon. So parang ganun din sa atin. Okay? So wala talaga yung puso natin sa fellowship sa church. Kung nandito lang yung presensya natin, pero hindi tayo interesado. Hindi tayo interesado sa Bible study, hindi tayo interesado sa prayer meeting. Para lang sabihin ay para doon sa aklat ng buhay ay may check. Para bang iisip natin, ang Diyos ay may hawak na attendance sheet or attendance logbook. At doon naka-indicate kung ikaw ay umattend o hindi. So kumbaga doon ka kumakapit. Pero hindi po yung pagdalo natin ang sukatan. Hindi po yung physical presence natin ang batayan para masabing ikaw ay tunay na kabilang sa katawan ni Kristo. Kaya sabi dyan is the confession of our hope, which talks about our salvation, our understanding of salvation. Okay? Next, number 2, the exhortation for Christian fellowship. So, from verse 24, tingnan po natin, let us consider how to stir up one another to love and good works. So, that is our first subpoint. So, ano ba yung command o yung sinasabi ng writer ng Hebrews about fellowship? So, dito, sabi yan, how to stir up love and good works. So, hindi po ito about legalism, seremonya. So, na magkakasama kayo at ginagawa ninyo yung isang seremonya, patapos pag nagawa ninyo yung seremonya yun, uwian na. Walang batian. Hindi naman kasi magkakilala. Pero sabi dito, consider. So let us consider. Okay?
Kaya yung dalawang importanteng action word po na makikita natin dyan is yung confession po natin, yung hold fast, and yung ating consider o yung consideration po natin about doing good works. And sabi dito, to love, to meet, and to encourage. Okay? So ito po yung fellowship, mga kapatid. So, confess is more than our lips. It must reflect in our lives. Consider has to do with our thinking or our perception for fellowship. So first, love and good works. So this speaks of the fellowship love in Christ as compared to their fellowship in the Old Covenant. So yun po yung emphasis ng pag-ibig. Dahil nga si Kristo, ano po, ang pinaka sentro ng aklat po ng Hebreyo. So he is the fulfillment ng lahat ng rituals sa Old Covenant. At ang New Covenant na pinagtibay po ng Panginoon, so there's only one. At ito yung tinatawag po nating pag-ibig. Ano po? So not the outward things of Judaism, but love o pag-ibig. So it is the glue that binds believers in Christ. Therefore, love must prevail and it is evidenced by our good works. Remember 1 Corinthians 13. Without love, I am just a clanging cymbal. Without love, I am just an ornament. Isa lang akong palamuti sa loob ng church kung wala akong pag-ibig. Kaya mag-manifest sa atin ang pag-ibig na ating tinamo o tinanggap mula sa Panginoon at maging produkto tayo o productive tayo sa mabubuting gawa. So, yung ating exhortation ng midnight ni Pastor Jack, ano po, maalala po natin that the good works speaks of good works that are profitable. Ano po? O kapakipakinabang sa atin o sa mga tao. Okay? So, next is regular meetings. Not neglecting to meet together. Or not forsaking the assembly or assembly, ano po, o yung pagtitipon. Okay, the gathering. Kasi ang background nito is yung gatherings na ginagawa ng mga Hudyo. Kasi sa Greek word, yan po ay from the Greek word episynagoge. So, episynagoge, the root word is synagoge, synagogue. That is the meeting place, ano po, ng mga Hudyo sa kanilang temple or some kind of worship. Ano po? Yung pagbabasa ng Old Testament. So doon po ginaganap sa sinagoga. At yan po ay sa iba't ibang lugar. Ano po? Sa assembly na tinatawag. Kaya not neglecting to meet together. So una pong nabanggit ang salitang fellowship. So that is the word koinonia in Acts chapter 2:42. It speaks of the early church as being devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. So the early church, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Kaya noon pa man, meron na po tayong prayer meeting, meron na po tayong fellowship, meron na po tayong Lord's table, meron po tayong worship service, Sunday school, Bible study. Yan na po ang church dati pa. So the word episynagoge refers to a gathering or assembling together, often with the connotation of a religious or spiritual assembly. In the New Testament, it is used to describe the gathering of believers, particularly in the context of eschatological events or communal worship. So yun po yung episynagoge. Yung ginamit po dyan sa word na meet together. Ano po? Or assembly sa ibang translation. Pero para sa atin, so ito po yun. Our congregational worship. Ano po? Yung ating pagtitipon tuwing linggo. Yung ating pagtitipon tuwing Miyerkules. At yung ating pong mga fellowship
sa ating groups, affinity groups. Mapaano mang araw man yan. Ano po? It's our time to remember the goodness of the Lord and to be encouraged. Ano po? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay? So, regular meetings. So, ito po yung isang kahulugan ng fellowship o katangian ng fellowship. And number 3 is encouragement. So, but encouraging one another. So, hindi natin pinababayaan ang pagdalo sa mga pagtitipon at nagpapalakasan tayo sa isa't isa. So, encouraging one another from the word parakaleo centers on the idea of calling someone to one side for the purpose of exhortation, encouragement, comfort, or urging. So, this is not for the sake of public shame. Ano po, there's no such local church na gagawin ng isang tagapanguna is to pahiyain ang kanyang kasama sa church. Napanood nyo ba sa Facebook yung isang pastor na talagang harap-harapan niyang ipahiya ang kanyang member dahil hindi nagbibigay ng ikapo? Talagang binabanggit niya yung pangalan. Talagang walang pakundangan, ano? So hindi po yun katangian local church. Ano po? So church is designed to encourage. Ano po? So talagang iniingatan ho natin ang bawat isa dahil tayo ay bahagi ng iglesia. So hindi natin ipinapahiya ang isa't isa. Kaya sabi dyan is calling someone to one side. So, merong element of privacy. Kung let's say confidential yung issue na dapat dapat pag-usapan. Ano po? Hindi yung ura-urada sasabihin sa church na hindi man lang inisip mabuti na ito pala hindi tama. Kasi makaka-apekto dun sa isang kapatid sa pananampalataya. So, kaya marami ho tayong dapat i-consider about fellowship. Hindi lang naintindihan natin ang ating kaligtasan, pero bawat galaw ho natin ay kinakailangan din pong sabi nga, guided ng salita ng Panginoon. So it is often used in contexts where believers are encouraged to live out their faith and comfort one another in times of distress or be urged to adhere to the teachings of Christ. And the term reflects both a personal and communal aspect of the Christian life, emphasizing the importance of mutual. Kaya one another. Mutuality. And encouragement within the body of Christ. So, mutual support. Kaya hindi ho pwedeng walang support system. Ano po? Sa loob ng iglesia. Hindi ho moral support ha. Na parang halimbawa, kumbaga parang panatiko lang dun sa isang kasama ho natin. Ano po? Sa iglesia. Kundi mutual. Okay? So, kasi hindi ho tayo lahat ay sa lahat ng pagkakataon ay malakas. So, darating sa point na tayo manghihina at ang church ang gagamitin ng Panginoon para tayo ay patatagin at bigyan ng kaaliwan. So, kapag sila naman ang nanghina, tayo naman ang malakas, tayo ang gagamitin ng Panginoon. That is fellowship. Amen? Amen. So, that is Christian fellowship. Ano po? So, we are exhorted, we are commanded to stir up one another, to love and to do good works, to meet together, not forsaking our assembly, and encourage one another. Okay? And the prerequisite is our salvation. Ang ating kaligtasan. Naintindihan po natin. Kaya, bilang panghuli, sabi dito, fellowshipping with the saints is our opportunity to love and to be loved. Kung gusto mong makaranas talaga ng tunay na pagmamahal, kailangan mo munang makilala si Kristo. Una mong mararanasan ang kanyang pag-ibig. Ikalawa ay ang pag-ibig ng iyong kapatid. Pero magmamahal ka din. Hindi lang ikaw ang mamahalin.
Okay? And to serve and to be served. Maglilingkod at paglilingkuran. Ano po? So, ganun po ang idea. With hope and faith in Christ. So, bilang tayo ay may pag-asa at nananampalataya tayo kay Kristo, makiisa tayo. Yamang tayo ay bahagi ng iglesia. Ano po? Tayo po ay maging instrumento ng pagmamahal at ng paglilingkod sa bawat isa. Kaya isa't isa. Ano po? Tayo po ay maging bahagi sa larangan po ng pakikipagkapatiran. Kaya tunay nating bigyang kahulugan ang pagtawag natin sa ating katabi na kapatid. Hindi kapatid na pinapatid mo siya. Pinapatid mo siya sa kanyang kahinaan. Kundi tunay na kapatid na nagmamahal, nagmamalasakit, umaalalay, yamang siya ay kapatid mo sa Panginoon. Kung paano inakay din tayo ng Panginoong Hesus. Ano po? Kaya babalik pa rin tayo sa kaligtasan, sa biyaya po ng Panginoon. So that is the spiritual discipline of fellowship. So, maging disiplinado ho tayo sa ating buhay spiritual, kung paano po natin bigyan panahon ang fellowship, ang gawain ng ating Panginoon, at maging kagamit-gamit tayo para sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan na itinuturo niyo po sa amin na kami ay hindi lamang po tumanggap ng kaligtasan para mamuhay ng nag-iisa, kundi sa kaligtasan po na ito ay maging bahagi kami ng mas malaking gawain, mas malaking ministeryo na palakasin namin ang mga nanghihina naming mga kapatid at may padama namin sa kanila ang pag-ibig na inyo pong unang ipinadama sa amin. Kaya purihin ka, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.